What if bigla ka na lang napunta sa Jeju Island at napuntahan mo ang isa sa mga napagshootingan ng favorite mong K-drama? Dito sa kinakatayuan ko, dito yung pinagshootingan ng When Lives Give You Tangerine kung saan tinatawag niya yung kanyang Ama! At nagawa mo yung kinakatakutan mo, ang lumipad sa gitna ng dagat. Ah! Ah! Ay! Dadaanin mo lang! Huwag mong naitaas! At maakyat ang pinakamataas na bundok sa buong Korea. Uy, yung ganda! Oh! Woo! Angas! Para New Zealand! Ang episode natin ngayon ay gumawa ng malupit na memories ngayong summer vacation. Ay, di pala dito. Mali. Mali yan, mali. Lakay. 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 Tara na. Video na tayo. Tara na, alas 10 na, malilate na tayo. Ako, ready ka na lahat? Let's go! Mula Ansan hanggang Gimpo, babiyahe kami ng almost 40 minutes. Bukas pa ng umaga yung flight namin, 6:45 AM, pero pupunta na kami sa airport ng maaga. Baka kasi malate kami. Dumating kami ng Gimpo Airport exactly 11 PM. Ang hindi namin alam, nagsasarado pala ang airport ng 12 AM at magbubukas ng 4 AM. Kaya lumabas muna kami para maghanap ng matutulugan. We're going to Jeju Island. Jeju? Yes. 김포 인터내셔널 에어포트 클로드 오픈 모닝 4hour coming. Oh, 내려가게요? 네? kala ko sasabihin niya sa atin na ano, dito na lang kayo matulog. Kaya nga, naghahanap na nga sana ako ng matutulugan eh. Dito na sana ako kubli oh. Sarap matulog dito, malamig. So, ayun na nga, update tayo, no? So, hindi kami pwedeng matulog dito sa loob. Kala namin pwedeng matulog dito sa loob para, ayun, pagising namin, aalis na lang. Kasi 6:45 AM pa yung alis namin. So, babalik na lang kami ng 4 AM dito para sa aming flight. So, hanap muna kami. Dito na kami magpapalipas ng gabi. Hihintay na lang namin na dumating ang 4 AM para makapasok sa airport. So, pabalik na kami ng terminal kasi mag-alas 4 na rin. Wala rin kaming tulog. Bahala na, dito na lang sa loob. So, meron pang 30 minutes kasi 3:25 pa lang ngayon. So, hintay pa tayo ng mga 30 minutes. Fast forward tayo. 6:45 AM ang flight namin at darating kami sa Jeju ng 7:30. Napakasakit na balita. Naharang po ang aking power bank. Sayang yung power bank ko. Ang lakas sana nun. 50,000 yun eh. Ano ba ang ina-allow? 30 pa baba, no? 30? Tayo sa loob ng aeroplano. So, mga 6:40. Doon tayo sa Jeju. So, hyperlapse naman tayo. Ay, hindi. Time-lapse pala. Let's go. Alas 8 na ng umaga nang nakalapag kami sa Jeju Airport at dito na magsisimula ang ating adventure. Sa'yo? Anong sa akin? Yo, what up? Day 1 ng aming Jeju adventure. So, papunta po kami ngayon sa dagat, no? At gusto naming makita yung puwet ng dolphin. Abangan nyo na lang yung mga susunod na kabanata. And 3, 2, 1, let's go! Ito si Jan, taga Valenzuela, 34 years old, 2 taon na sa Korea, 1 taon sa Gyeonggi-do pero lumipat sa Jeju. Ngayon, siya ang magiging driver at tour guide natin. Ilan taon ka na dito, bro? Dito sa Jeju, 1 year. 1 year. 2 years. Pero di ba galing ka ng galing ka ng Seoul? Oo. Dinala niya kami sa isang masarap na Japanese house. Dito, pinatikim niya sa amin ang special ramen. Sulit yung sulit yung lasa. Recommended. Pag pupunta kayo dito ng Jeju, punta kayo dito sa ramen house. Hindi ka naman bro naboboring dito sa Jeju. Sana yun. Minsan no. Sana yan. May ano rin naman, darating boring. Kasi parang ang liit lang niya, no? Oo, maliit nga. Ang liit lang niya. Actually parang nga lang siya Seoul o kaya Wasong. Oo, kaya mo ang dulo-dulo, 1 hour. Ay, ganun? Oo. Una namin pinuntahan ang sikat na beach dito sa Jeju at sobrang namangha kami sa sobrang ganda. Guys, magpapara sa aming kami, no? Ayan, no?
First time of our life. Okay na bro? Let's go, let's go! Ano lakay? Kung hindi mo tatali yan, tali mo. Dalawa kami nilakay, dalawa kayo. Pine-prepare lang guys yung yung gagamitin na balon. Ayan, hindi kasi kayo sumasama, puro kayo trabaho. Noong una, ayaw pa namin subukan dahil lahat kami takot sa matataas. Pero dahil nandito na rin lang kami, di subukan na natin. Selling in the house! Alam ko na yun, basta binababa niyang ganyan eh. Ang sarap! Hindi, dito okay lang na malaglag tayo kasi tubig naman yung babagsakan natin, no? Why? Ah! Dinausaw kami! Gago talaga! Ah! Wag mo! Ba't ang bilis? Nice! Okay. Yo, what up? Day 2 na nga pala ng aming Jeju Adventure. So, tara na kasi alauna na. Let's go! Sa gitna ng Jeju Island, nakatayo ang Halasan, ang pinakamataas na bundok sa buong Korea. Meron itong taas na 1,947 meters at huli itong sumabog 5,000 taon na ang nakakalipas. So, ayun po update lang tayo So, pakita po kami doon sa pinakadulo ng bundok. Hindi po kami preparado. Wala po kaming tubig, wala po kaming pagkain, wala rin po kaming stick. Ang meron lang po kami lakas ng loob. You can go now. It'll take more. What time is it? 40 What time is it? Yeah, it's so steep. May nakasalubong kaming hiker. Nagtanong kami kung aabot ba kami sa pinakatuktok. Go up steeply by the stair. Yeah, and then there is some flat field. So, we will see the beautiful... Beautiful. Yeah. Okay, thank you, sir. Okay. Have a nice day. Yeah, 30 minutes. Thank you, sir. 50. Break time. So, break time muna kami. Ang pagod. Pero masarap kasi malamig yung hangin, no? Hindi siya ganun kainit, hindi rin siya ganun kalamig. Pagod. Hindi to pwedeng akitin na normal na nila lang. Dapat dito malakas ka talaga. Metbon niya? Shipbon niya? Makakasabay kaming Korean. Yung ganito kasing pangyayari, nakakapagod siya. Pero naniniwala ako sa taas ito, sobrang ganda. Mas mahirap, mas maganda. Mas madali mo makuha, mas mabilis mawala. Pagbilang ko ng 3, kakalimutan na kita! 1, 2. Ayoko. Ayun Marami kaming nakakasulubong na lokal. May mga bata, may matanda, at may pamilya. Ibig sabihin, hindi siya ganun kahirap akyatin. Philippines sir yo. Yes. Hello sir. Salamat. Dana. Taknay Dana. Binigyan sila ng babae ng tubig Kanina yung matanda nagbibigay sa inyo, ayaw nyo kunin yung tubig Para nakakawala siya ng stress, ng anxiety. Sobrang nakakagaan ng loob na makapunta sa ganitong lugar. Gusto ko nga bro, pag nag-birthday ako dito na sa bundok. Yan mo talaga makasusubok ang... Oo, kung tunay silang kaibigan. Kaya doon na-invento yung salitang, hala, saan? Hala saan? Yung pala yun. Napaka-approachable din ng mga lokal. May pagkakataon din na nagpapakuha kami ng mga picture at hindi nila kami tinatanggihan. Ano doon sa 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 감사합니다. 예. 와 감사합니다. 감사합니다. 조심히 가요. 네. 안녕하세요.
Magpapahinga muna kami, no? Kasi sobrang pagod, pero konting oras na lang malapit na naming makakit yung ano maabot yung langit. Hindi na siguro kami tutuloy dun sa pinaka dulo, sa pinaka tuktok dun sa bukana ng bulkan. Tuktok ng bulkan, dun lang kami sa may gitna kasi delikado na rin. May oras na kasi ang pag-akyat dun, so hindi na kami aabot. Siguro dun lang kami sa kukuhanan ng tubig. Gusto namin matikman yung ano, tubig ng kabundukan. Kanina pa kami umakit, uho na rin kami. Malapit na siguro tayo. Kaya ang tubig, bro. Dito, nandun. Uy, yung ganda! Oh! Angas! Para New Zealand! Ganda! Angas! Napakalupet! Oh, para New Zealand, oh! Ano to? Grabe! Angas! Ang ganda, guys. Legit, ang ganda. Gulat ako, ah. Kala ko ano lang, sa picture lang. Ayan, oh. Saan tayo? Doon or doon? Dito tayo. Ang ganda, oh. Parang New Zealand. Angas. Parang di ako makapaniwala na nakakakita ako ng ganito. Parang kailan lang, puro pader yung nakikita ko sa mga robot eh. Ang sarap sana magpalipad dito ng drone, kaso hindi talaga pwede. Baka makakasuhan tayo. Siguro sa part na yun, ano, dagat na yun. Or dagat na talaga siya. So talagang hindi siya pwedeng puntahan lang ng bus, no? Talagang eroplano. Hindi na kami tumuloy sa pinakatuktok dahil hanggang 5 PM lang pwedeng umakyat. Kaya tinikman na lang namin yung tubig galing sa kalikasan. Ang sarap. Doon yung dalawa. Bilisan nyo! Nandito na yung tubig! Nandito na yung tubig! Saan kayo galing? Saan kayo galing? Saan kayo galing? Nauhaw ka lang, Ha? doon yung tubig eh. Dito. Dito pala yun. Ayan o. Water hunting. Sige nga. Ayun pala. Alamin nyo na. Ang lamig. Guys, ang lamig oh. Ito yung galing oh. Nakuha tayo ng ano. Diyan no? Diyan na ako sumalok eh. Gawa mo ako. So refreshing. Ang lamig, parang may tubig. Ay, parang may tubig. Parang ano, may yelo. Sabi mo bro. So refreshing. Sarap. Ang lamig. Hanggang 5 PM lang po pala dito, no? Bawal lang sumobra ng 5. Minsan naisip nyo na sobrang init na parang nag-aalangan kayo pumunta pero pag nandito na pala kayo sa taas ng bundok, yung araw hindi na masakit. Saka malamig yung hangin. Malamig yung hangin, kaya no worries para sabihin yung hindi mainit. Malamig ang hangin para kayong nasa Baguio. So pababa na po kami ngayon, no? Kasi magpa 5 na rin. 5 na ba or sobra 5? Yan, alas 5 na. Kaya kailangan na namin bumaba. So yun lang. Peace out. Next destination tayo. Day 3 ng aming tour dito sa Jeju. So nandito po kami sa ano, yung pinag-shootingan ng ano nga yun? When Lives Give You Tangerine. So kung alam niyo yung mga nagda-dive na mga matatanda, doon yun. Ayan. Doon sa pinakadulo na yun. Kung nakikita niyo yung kulay red na yun, yung mataas na yun. Ayan, doon sila nagda-dive. Like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the May nakausap kaming isang local Korean. Tinanong namin kung saan ba mas magandang tumira, Busan ba o sa Jeju. Yogi 살았어요? Yeah, okay. And I'm from city in Busan. 아, 부산요? And now is in life. Where is 어디 좋아요? 제주, 부산요. Jeju, Busan, Jeju. 제주요? 제일 좋아요. Hindi sila mahirap kausap, nakikipag-interact sila sa amin. Nakakatuwa lang kasi hindi nila kami dinidiscriminate. Bye bye. Fast forward tayo. Ito na nga pala yung huling araw namin sa Jeju. Dapat talaga magja-jogging lang kami at magpapahangin sa dagat. Pero sumagi sa isip ko na dapat makapagpalipad ako ng drone. So ayun no, magpapalipad kami ng drone with DJI Neo and Mini 3. So nagtanong naman kami dun sa Henyo kung pwede magpalipad ng drone. So pwede naman, magagamit natin yung drone na maayos. May mga part dito sa Jeju na hindi ka pwede magpalipad ng drone. So kinonfirm lang natin and all goods naman. So tara, palipad tayo ng drone. you're gonna give it to me right. Give me everything that you got to give. Baby, show me the light.
Isang bagay na lang ang dapat namin gawin, ang mag-dive sa ilalim ng dagat. Tapos hawakan mo yung... Gaga? First time namin may experience sa mag-snorkeling kaya hindi na kami nagsayang ng oras. Meron na lang kaming limitadong oras para enjoyin ang buong araw. Matapos ang nakakagutom at nakakapagod na araw, naghanap kami ng pinakamalapit na Pinoy restaurant at dito nakita namin ang Pilyang na malapit lang sa airport at hotel na aming pinag-stayan. May nakita kami ditong Philippine restaurant dito sa Jeju. Malapit lang siya sa airport, siguro mga 10 to 15 away, no? Jeju-shi. Mismo dito. And then kasi yung hotel namin is malapit lang din dito. So nag-research kami kung saan mas may malapit na restaurant. So nakita namin yung Pilyang, nakita namin. So may mga Pilipino din dito, Pilipino yung mga nagluluto. And then ang isaserve nila sa inyo is Filipino food. Pwede kayong mamili diyan ng ng mga pagkain, sisig, nilagang baboy, nilaga, bala kayo, anything you want to eat. Habang kumakain kami, nag-usap-usap na rin kami kung anong sasakyan namin pauwi. Pwedeng eroplano o kaya ay barko. Dahil nga nakasakay na kami sa eroplano, sinubukan naman namin may experience ang barko. May iwan na kami ng barko. Dapat 1:40 makapag-book na kami. Sakay na kami ng barko! Economy lang yung kinuha namin kaya dapat sa upuan lang kami. Dahil nga konti lang ang pasahero, binigyan na lang kami ng kwarto. Sarap mag-emote dito. Nakaganon ka, oh. Buong buhay namin ngayon lang kami nakasakay sa barko. Kaya sinulit namin ang bawat oras. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna Sa loob ng barko, hindi kayo maboboring. Bukod sa pwede kayong tumambay sa taas, meron din sa loob na game zone at convenience store. Ang kailangan mo na lang gawin ay maghanap ng perpektong lugar para magpahinga. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Pupunta kayo ng Jeju, siguro mag-aeroplano kayo, tapos pag pauwi na kayo ng Seoul or ng Mokpo, pwede kayo magbarko. Ito yung may experience nyo, guys, oh. Angas! And enjoy na lang namin yung mga oras na nandito kami sa ferry. Ang ganda pala. Kung noon pa man, nalaman ko na ganito pala kasaya ang buhay, baka mas maaga ko nang niyakap ang mundo. Ngunit alam ko, hindi pa uli ang lahat. Kung mabiguman ako sa pag-abot ng aking mga pangarap, hindi ako manghihinayang dahil mas matimbang ang pagsisisi sa hindi paggawa kaysa sa pagkatalo. At sa huli, ang mahalaga, ibinigay ko ang lahat.